Tayo ay magsitayo sa pagbibigay galang sa salita ng ating Panginoon. Okay, yung mga ragazzi, pwede lang. Pero non litigare, dito. Diyos. Lagay mo ito sa bag mo. Dito doon, ulan ya. Sa ating pong buksan in the book of John, Amen. chapter number 4, Amen. Yan. John. Yan 4:4. in verse number 35, babasahin po natin ang sabay-sabay. Yan. Chapter 4, verse 35. So, ating pong basahin. Non deve andare va indietro, ha? Resta lì. Non voglio sentire niente, va bene? Okay, kanya nakita, say amen. Amen. So, basahin po natin ang malinaw at malakas in verse 35 hanggang makarating po tayo sa verse number 38. All together, begin. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is the saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap whereon ye bestowed no labor, other men labor, and ye are entered into their labors. So tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay muling makapag-aaral ng mga salita ng buhay na siyang hahamon at magpapalakas ng aming buhay pananampalataya, Panginoon. At dalangin po namin anumang nakikita mong karumihan sa aming mga puso ay pakalinisin niyo, O Diyos, nang sa gayon ay makagawa po ang inyong mga salita ng may kapangyarihan sa aming mga buhay. At ang gabay at pagtuturo ng Banal na Espiritu Santo ay aming hiling na pangunahan ang pangangaral ng inyong pong mga salita at kayong magpakahayag sa harapan ng pulpitong ito at huwag po ang kahinaan ng inyong pong abang lingkod sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabing Amen. Makaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Nakakatuwa na ang mga mananampalataya ay muling nagsama-sama upang parangalan, pasalamatan at bigyang kapurihan ang ating Panginoon. Amen. At salamat po sa mga kapatira na rain or shine ay patuloy na naglilingkod. Amen? Amen. And I hope na lahat po tayo ay sama-sama na makapagpatuloy sa biyaya ng Panginoon na magamit sa kanyang gawain. So itong buwan ng September ay since ito, gaya nga sabi ng ating MC kanina, na napakabilis ng panahon na tayo nasa bungad na naman ng unang linggo ng buwan ng September. At ang buwan na ito ay naghahanda na naman ang mundo para sa preparasyon na paglapit o pagsapit ng Kapaskuhan. At ngayon ay nasa buwan naman tayo ng kung sila ay naghahanda para sa tradisyon na pagdiriwang ng Kapaskuhan, tayo naman ay nasa buwan ng paghahanda ng pagtuturo ng kahalagahan ng pagmimisyon. Amen. Sa mission emphasis na po tayo at yan ay itinuturo sa loob ng 2 buwan na lilipas, no? Ang kahalagahan ng misyon. At yan po ang ating papaksain ngayong umaga at pamamagatan po natin ang ating aralin. Don't lose the harvest. Don't lose the harvest.
So ating pong nabasa at narinig sa mga talatang binasa na ang sabi ng Panginoon na huwag nating isipin na hindi pa hinog ang aanihin, no? Para sila ay kuhanin. Ngunit sabi ng ating Panginoon na imulat ninyo ang inyong mga mata sapagkat sila ay mga hinog na at nararapat na anihin nang sa gayon ay magkaroon ng kapakinabangan sa mga bunga. At yan po ang binabanggit ng kanyang mga salita. So, the urgency of the task, so, importance of swift action. Bakit? Sapagkat ang isang bunga, no, lalo na itong binabanggit na pananim ng ating Panginoon, sapagkat sila yung mga hinog na, ito yung mga malalaglag na sa lupa pag hindi pa inani. Kung kaya't ito'y hindi mapapakinabangan pagka ito ay nalaglag sa lupa. At una ay makita natin na ang isang bunga na hinog na at kailangan ng anihin ay nangangailangan ng agarang pagkilos. Amen? Amen. Sapagkat pag hindi pa tayo kumilos, ang mangyayari, malalaglag ang mga bunga at hindi mapapakinabangan. So, either na ito ay mabulok o mahayaan na lang sa ganung kalagayan. At ang pag-aani ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. So, lahat tayo ay nagpapagal, lahat tayo ay nagtatrabaho. What I mean ay may kanya-kanya tayong trabaho na pinapasukan. At doon sa ating pagtatrabaho ay hindi lang naman talaga para gumawa, kundi dumating din ang araw na tayo ay susweldo. Ayan, sumweldo na ba kayo? Amen! Ayan. Hindi pa. Wala pa. Okay. So, ako ay wala pa. Sapagkat ang sweldo ni preacher ay tuwing second week of the month. So, alanganin, dahil yun ang cut-off eh. So, sa inyo naman ay buwan-buwan. No? At yun ang ating iniintay, ang pag-ani. Minsan ay pag tayo nagpapagal, trabaho ng trabaho, pero hindi natin ina-expect na doon sa ating pagtatrabaho ay may aanihin, useless ang ating pagtatrabaho, tama ba? Minsan magtatanong ka na sa amo mo, senyora, no? Senyore, mukhang delay yata ang iyong pasweldo. Nakakahiya. No? So, minsan, kahit na tayo ang nagpagal, minsan, yun nga, sabi ng kapatiran, tayo pang nahihiya magtanong. No? So, which is karapatan naman din natin, sabi ng Biblia. No? Okay, at itong ating pinag-aaralan ay may kinalaman sa pag-aani. At alam natin na kung walang tinanim, walang aanihin. Yun ang prinsipyo ng Biblia. Maging unbeliever, mga hindi ligtas, yun din ang kanilang prinsipyo. Pag hindi ka nagtrabaho, walang kakainin. No? So, at kung ano lang din yung iyong tinanim, yun lang din ang iyong aanihin. No? At what you sow is what you reap. So, prinsipyo ng Biblia, yan ang kanyang itinuturo. Okay, so yung kahalagahan ng bukid, no? Siyempre kung walang bukid, hindi mahirapan tayo magtanim. Baka ang ating anihin ay hindi field, baka sa pasok. No? Okay, so mahalaga ang field sapagkat ang field dito natin i-exercise, dito natin i-apply yung ating natutunan. At yan ay walang iba kundi ang magturo, umani, no? ng mga kaluluwa ng tao. Kung paano ang Panginoong Hesus ay tinuruan ng kanyang mga disipulo na ang ilan sa mga disipulo ay mangingisda. Ngayon ay hindi na literal na isda, kundi ang mga isdang binabanggit ng Biblia ay yung mga tao. Tao na ang iyong aakayin. No? Sila na ang iyong huhulihin. Sila na ang iyong magiging goal ng iyong buhay. Magturo, mag-akay ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. So, in verse number 35, as we have read, ang sabi dito, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh
Then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white, already to harvest. So minsan ay yung sakit na parang wala kang nakikita, yung parang kibit balikat, yun ang binabanggit ng ating Panginoon. Marami tayong sinasabi, marami tayong katwiran bago tayo sumunod. At yan ang binasa natin dito, na sabi ng Panginoon, imulat nyo ang inyong mga mata. So, ibig sabihin, itong mga taong ating nasa paligid, sila'y tumatanda, sila'y nanghihina, sila'y nagkakasakit, sila ay namamatay. Yun ang binabanggit ng Biblia. Na ating imulat ang ating mga mata, saan? Doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. At salamat, merong taong nagpagal, nanalangin, nagtyaga sa atin para tayo'y maturuan. Siguro kung walang nagtyaga sa atin, marahil wala tayo dito. Amen? Kaya yung salitang utang na loob ay hindi nawawala. Ito'y hindi nababayaran. Ito'y tatanawin mo habang buhay. Bagaman sa iba, ang utang na loob ay nababayaran, no? Pero ang tinuturo ng Biblia, no, ang pagpapasalamat doon sa tao na nagmalasakit sa iyo, hindi dapat mawala. So yan ay walang katulad sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi natin kayang bayaran, maging ng ating buhay, ng ating pananalapi, yung ginawa niyang kamatayan, katubusan ng ating mga kasalanan. At yan ay tatanawin mo habang buhay na malaking utang na loob. Amen? Amen. Kasi kung pera-pera lang yan, baka matagal na, wala na tayo sa ministry. Kaya lang, ang ministry, hindi pera-pera lang eh. Minsan, iniisip natin na ang isang relihiyon, ito ay paraan ng paano ka kikita ka, paano ka magkakaroon ng salapi, pera. No? Pero hindi po. Dahil ang gawain ng Panginoon ay hindi after ang Diyos sa pera natin. After ang Diyos, no? Doon sa ating pagtanaw ng pagpapasalamat sa ginawa niyang kamatayan sa krus. Kaya yung inawit kanina, oh, what a Savior! Yung ginawa niyang kamatayan sa krus. Hindi mo malirip, hindi mo maisip paano nagawa ng Diyos, no? Yung kamatayan na yun, yung katubusan na yun, para sa iyong kalagayan. Sino ba naman tayo para pagkamatayan ng bugtong na anak? Kung tutusin, wala naman talagang pakinabang ang Diyos sa atin eh. So yun ang katotohanan. Pero salamat, may nagmalasakit, may namatay, may nagbuwis ng dugo. Yan ay ang ginawa ng Panginoon. Amen. Sa bawat isa. So, number 1, vision of the harvest. So magkaroon tayo ng pangarap. Vision of the harvest. Nangangarap ka ba isang araw may maliligtas? Amen. Mangangarap ka ba isang araw may mapapabilang dito kasama Amen. natin? Amen? That is vision. So in verse number 33, yan, sa gawing taas, therefore said the disciples one to another, hath any man brought him out to eat? And 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. So ano raw ang kanyang pagkain? Gawin ang kalooban ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Ama. So ito ang kanyang pagkain. So meaning, spiritual over physical. So ang nakikita ng ating Panginoon, hindi yung kalagayan nila na sila ay mga tao na nangangailangan, kundi mas malalim pa ang nakita ng Panginoon, yung spiritual na kalagayan ng mga tao ito. So yung harvest na binabanggit dito, hindi naman talaga literal na mga palay o mga pananim yan, kundi ang nakikita ng Panginoon, itong mga taong ito, no,
Kinakailangan na silang maturuan. Kinakailangan na silang anihin. Kinakailangan sila dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Hindi naman talaga sila lalapit sa Diyos. Kahit yan ay mamamatay na, hindi lalapit sa Diyos. Unless merong taong magmalasakit dito na turuan at anyayahan sa gawain ng ating Panginoon at maligtas. Amen? Amen. So that is the spiritual condition of the people. So yun ang nakita ng Panginoon sa harvest na ito eh. Hindi talaga yung pakinabang ng salapi, kundi yung aanihin mo na kayamanan na maliligtas at makakatiyak ng langit. So ito yung kayamanan natin, ito yung treasure natin na tayo makapag-akay ng mga kaluluwa ng mga tao, mga kapatid. So eternal over temporal. So dapat tayo may mga pangarap din, hindi lang dito sa lupa. Hindi ko po sinasabi na masama ang mangarap, maganda nga po ang mangarap. Kung tayo nangangarap dito sa lupa, hindi masama. Dapat nga masigit na mangarap tayo sa mga bagay na makalangit. Amen? Amen. So ano bang pangarap natin na mga bagay na makalangit? Dumalo lang ng pagsamba? Magkaloob? Magamit sa gawain? So hindi lang din po yan. Ang pinaka-point po dito kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon, meron pang mga tao na dapat maligtas. In 1 John chapter number 2, 1 John number 2, in verse number 15, so anong sabi ng ating Panginoon? 1 John 2:15. Nakita na po bang lahat? Amen. Babasahin ko. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. In 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. So nakita natin na mga bagay dito sa lupa ay temporal. Right. Amen. Pero sabi ng Panginoon, ano raw mananatili? Yung gagawin mo na kalooban ng Ama, yun ang mananatili. Amen? At itong sinabi ng ating Panginoon, ang kanyang pagkain ay gawin ang kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Kaya alam niyo, isang taong walang pangarap, di ba, madalas sinasabi natin, ikaw wala kang pangarap, wala kang mararating sa buhay. Di ba? Bakit? Kasi tanghali na, sinisikatan na ng araw, ayaw pang bumangon eh. Oh? Hindi lang sinikatan, nilubugan pa raw. Matindi. So, sabi ng may kasabihan, pagka tulog ka raw ng tulog, nagpa-practice kang mamatay. Alam niyo ba yun? Parang ayaw mo nang magising eh. No? So, ang taong may pangarap, lahat tayo of course may pangarap, amen? Amen. Sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa ating trabaho, may pangarap tayong lahat. Gusto natin ay kahit paano ay umangat ang ating estado ng pamumuhay, hindi masama yun. Pero alam niyo ba, ang mangarap sa mga espiritual na bagay ay mahalaga rin. Mas higit sa ating mga pangarap dito sa lupa. Di ba sinabi ng Biblia? Proverbs chapter number 29. So tingnan natin, pagka ang isang mananampalataya, ngayong naligtas na tayo, wala tayong pangarap. Proverbs 29. Proverbs 29, verse number 18. Okay, kung nyo nakita, say amen. Sundan nyo po ako ng inyong mga mata. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy
is He. So, anong sabi? Ang tao raw na walang pangarap ay, ang mga tao ay mapapahamak. Pag hindi tayo kumilos, pag hindi tayo nag-isip, paano sila matuturuan? Ang sabi diyan, people perish. Ganon din ang mga magulang, mga parents. Pagka wala tayong pangarap sa ating mga anak, mapapahamak sila. Kaya alam nyo, biblically speaking, pagka ang tao walang pangarap, walang mararating sa buhay. At gano'n naman din sa mga mananampalataya, ikaw ay ligtas na, sa langit ka na papunta, no? May buhay na walang hanggang ka, dapat magkaroon ka rin ng pangarap, magkaroon ka ng vision, ano yan? Na makapagturo ng kagaya mo. Na maglilingkod, magpapatuloy, at magagamit sa gawain ng Panginoon. So, vision of the harvest. And number 2, not only vision of the harvest, value of the harvest. Value of the harvest. So, bakit ba mahalaga sa Panginoon ang pag-ani? So, kasi kung di natin makikita, hindi natin madadama, no? Kung bakit mahalaga ang mangarap, kung bakit mahalaga ang umani. In Mark chapter number 8, Mark 8, verse number 36. So bakit ba tayo pilit na iminumulat ng Panginoon sa pag-ani? Mark 8:36. Kung nyo nakita? Say amen? For what? Ano, Mark, ano? 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So alam nyo sinabi ng Panginoon, anong mapapakinabangan ng tao? No? Makamit man niya ang tinatawag ng tagumpay dito sa lupa, no? Dito sa mundo, ngunit ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. So nakikita natin na mahalaga pala na umani, mahalaga pala na kumilos, mahalaga pala na imulat ang ating mga mata sapagkat mahalaga ang aanihin yung kaluluwa ng tao. Ayaw ng Diyos na ito'y tumungo lamang saan? Sa kaparusahan ng impyerno. Kaya nagsusumikap ang Panginoon Sa loob ng 3 taon ang Panginoon ay nandito sa lupa bago siya mapako sa krus, malibing at mabuhay na maguli. Di ba? Hanggang sa krus, nagligtas siya ng isang kaluluwa ng magnanakaw, katabi niya. Amen? Amen. Mamamatay na siya noon sa pisikal na katauhan. And yet, nagturo pa rin siya. Bakit? Mahalaga ang harvest. Mahalaga ang kaluluwa ng tao. Dapat ganun. Kaya alam nyo, pag hindi tayo nag-akay ng kaluluwa ng tao, hindi natin nakita yung kahalagahan ng pag-aani. Kaya nga sa ating mga baptist, pagka nagkaroon ng funeral service, namatay yung miyembro, diba? So anong ginagawa? Diba? Nagpupunta doon ng pastor, nangangaral. Bakit? Kasi hanggang doon sa labi ng katawan natin, magamit para makapag-akay ng kaluluwa ng tao, makapagturo. Kaya sa atin, wala nang sugal pagka namatay isang mananampalataya. Amen? Wala nang naglalamas ng mga pichas. Alam niyo? Kumakapa ng pichas. No? Naghihimas ng mga, ano yan? Daraha. Alam na. No? So, walang sugal. Kukuha ng tong. Puro ano lang. Wala nang kids. Anong meron? Boring naman yata yung walang kasiya. Karaoke. So, may mga karaoke pa, may disco. Kakaiba ngayon ang mga patay. Nag-level up na rin sila. Diba? Matindi. Talagang lahat ng kaaliwan gagawin nila. Maaliw ka lang.
Pero yung kaaliwan na tinuturo ng mundo, pansamantala eh. Sa atin, hindi dapat. Amen? Amen. So, mahalaga yung pag-aani. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa ng tao, isa man yan, dalawa man yan. Mahalaga, nagtuturo ka eh. Bakit? Hinog na. Huwag nating intayin na dumating na datnan sila na malamig ng bangkay. Di ba? Nakakalungkot. So, naalala ko yung aking mother, kasi sila magkakapatid ay, yan, sa hindi nakakalam, ang mother ko ay isang Bisaya, Pilipina, Bisaya, at Bisaya dahil. malayo ang kanilang probinsya. At hindi ko pa narating, pero sabi ng aking mother, ayon sa kanyang kwento, ay nung maliit daw ako ay nakarating ako sa probinsya nila kasama ang aking tatay. At doon ay ang pagkain doon karamihan isda at gulay. At sabi ng aking mother nung ako'y pinakakain, ayoko raw kumain ng gulay. Pagkain daw ng baboy. Pagkain ng kambing. Hindi kami naturuan kumain ng gulay. Kain ng ano. No? Pagkain ng Ayoko raw kumain. So, hindi ko alam, bata eh wala namang alam eh. Pero No? may po. At ganun pa man, no? Yung mga kapatid ng aking nanay, yung aking mga tiyuhin, no? Ay ang ilan mga tiyahin ay namatay na. So bagaman ang mother ko ay minsan ay nung ako'y nagtatrabaho ay kahit nung ako'y napunta na ng Italia, ay sabi ko, man, di ba kayo magbabakasyon? Bibigyan ko na lang kayo ng pamasahe para makita nyo yung inyong mga kapatid. At the same time, maturuan na rin. Sa madaling sabi ay napunta ang aking mother doon, ilang taon na ang lumipas, at nakapag-share siya sa kanyang mga kapatid. Yung nga lang, bagaman ang kanilang side ng kanyang sa family ay puro Katoliko. At pag sinabi niya, gusto mo bang makatiyak ng pagtungo ng langit? Ay madalas pinipilosopo raw siya ng kanyang mga kapatid. No? Buhay ka pa, paano mo nasasabi yan? Ba't nakarating ka na ba sa langit? Yeah. So yun ang kanilang mga salita. Hanggang sa dumating ang panahon na ang ilan sa kanyang mga kapatid ay namatay na. At yun po ang nakakalungkot na sa biyaya ng Lord, ang aking mother ay nakapag-share, hindi man ito tinanggap o tinanggap man nila. No? Ang malungkot ay ang iba'y namatay na hindi na nakatiyak ng kaligtasan na kaloob na regalo ng ating Panginoon. So yun ang binabanggit ko dito sa ating binasa na yung harvest hinog na. Huwag na nating hintayin malaglag sa lupa. At ang makinabang ay uod, lupa o mabulok siya doon. So ang mga kaluluwa ng tao, huwag nating hayaang mamatay, mabulok, mahulog sa apoy ng impyerno. Bakit? Ito yung pinagkamatayan ng ating Panginoon eh. So anumang bagay na pinagkamatayan, no, ng ating Panginoon means mahalaga. So gawin na lang natin personal. Kung hindi namatay ang Panginoon para sa akin, para sa iyo, hindi mo matitiyak ang langit eh. Hindi ka sigurado, mananatili ka doon sa maling itinuro sa iyo hanggang sa kamatayan mo na lang. Pero salamat, may nag-akay sa atin eh, may nagturo, may nagmulat, may nangarap na maligtas na Preacher Manuel. May nangarap na maligtas na Brother Oscar, Brother Jill. No, lahat ng bawat isa sa atin dito, may nangarap eh, kaya naabot ka. Amen? Amen. That is the vision. And that is the value of the harvest. So, mahalaga ang kaluluwa. So, worth of the sacrifice. Hebrews chapter number 9. Hebrews 9, verse number 14.
So, ang sabi diyan, kung nyo nakita, say amen, verse 14 ng Hebrews 9, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God? So, nakita natin, yung pinagkamatayan, pinagbuhusan ng dugo ng ating Panginoon, hindi siya nang hinayang. Bakit? Ikaw ang makikinabang? Diyos. Tayo ang makikinabang? So, sapagkat nakita ng Panginoon na yung kaluluwa na mananampalataya sa Kanya, kaluluwa na maliligtas, no? Sa pamamagitan ng ginawa niyang kamatayan sa krus, it's worth of the sacrifice. So, nakita natin na yung kamatayan na ginawa ng ating Panginoon sa krus, hindi siya nang hinayang. Bakit? Nakinabang si Brother Oscar, nakinabang si Preacher Manuel, nakinabang si Brother Jerry, nakinabang tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen. It's that worth of the sacrifice. Yes, it's worth. Kasi kung walang nagsakripisyo, walang makatitiyak ng langit eh. At salamat sa katauhan ng Panginoong Yesus na siyang bugtong na anak na namatay para sa iyo at para sa akin. And number 3, not only value of the harvest, number 3, vulnerable of the harvest. So bakit vulnerable of the harvest? Saan? Number 1, sa kaaway, foes. Bakit? Kasi ang aanihin, hindi laging maganda. Tama ba? Isang magsasaka, hindi siya sigurado na yung kanyang pinuhunan, yung kanyang binungkal na lupa, pinatubigan, hindi pa rin siya sigurado na yung kanyang pinuhunan makukuha niya. Bakit? Merong pestilence. Merong tagtuyot. Ano pa? F-O-N. Bad weather. So alam nyo, pagka may bagyo, lalo na sa atin sa Pilipinas, yung kung kailang malapit ka na umani, doon darating yung bagyo. At alam nyo, pagka binagyo ang isang pananim, makikita nyo, may mga parte na nakahiga sa tubig, may mga parte na nakatayo. At kung bakit sinasabi ng Panginoon na huwag niyong sabihin, meron pang 4 na buwan. Bakit? May kaaway na gumagawa eh. Ano yun? Baka hindi natin abutan yung aanihin. No? Imbis na tayong umani, si Satanas na nauna sa atin. May kaaway, mga kapatid. O kaya't sabi ng Panginoon, lift up your eyes. Open your eyes. Tingnan mo ang aanihin. Mga hinog na. Dapat na silang anihin. Pero anong ginagawa ng mga ani? Di ba nangatwiran pa? Na may 4 months pa. Pwede naman yan, nandyan lang. Ala namang kukuha niya. Tandaan natin. Si Satanas matalino. Amen? Tulad ng ating pinag-aaralan. Alam niyo itong pananim na ito, meron ditong ikinuwento ang pastor na isang Kristiyanong magsasaka, Baptist, na ang kinabubuhay ng pamilyang ito ay saka. Pagsasaka. No? At dumating ang bagyo. Ito true to life story. At sa madaling sabi, yung kanilang aanihin na pananim, no? Binagyo. Pero alam niyo nangyari? Sa kabila ng bagyo, nagtataka yung kapitbahay na lahat ng kanyang pananim, mga natumba, humiga sa tubig, pero yung saka ng mananampalatayang ito na nananatiling nakatayo. So nakita niyo yung kamay ng Panginoon na kaya niyang mag-ingat. Kaya tayong ingatan sa anumang bagyo. Basta matuto lang tayo magtiwala. So lalo na pagdating sa
ating mga kaloob. No? Bakit? Kasi yung tithing, isa itong pamamaraan ng Diyos para matuto kang magtiwala sa Kanya. Right. Amen. Di ba sabi ng Malakay, may devourer? Tayo ay, kahit tayo Kristiyano na, kasama pa rin tayo dito sa devourer. Sakop pa rin tayo, subject pa rin tayo ng devourer. Ano yung devourer? No? Sabi lang, devourer, devourer. No? Mga mananakmal. Yung gagastos ka na hindi mo naman dapat magastusan. So kaya itong magsasaka na to, ang sikreto pala, natuto siyang magbalik kung ano ang para sa Panginoon. Kasi pag di tayo natuto na magtapat, magsauli ng hindi sa atin, ang devourer lagi natin kasama. Kaya minsan may mga biro na kaibigang mananampalataya, uutang sa'yo. Minsan ay nagdadala, devourer ka ba? No? Kaya yun nangungutang. Ayan, bagaman nagbabayad tayo, kaya lang ay syempre, no, minsan ang ating patutuo, minsan nasisira sa mga utangan. As much as possible, ayaw nating umutang, amen? Kaya nakakatuwa yung mga Ilocano eh. Marunong silang magtipid kung wala. No? Maging ang mother ko, marunong magdildil, sabi, magdildil ng asin kung wala. Bahala. Pero ang mangutang, no? Mahirap kasi pagka may utang. Para bang umiiksi ang bakod mo. Right. No? Pag nangungutang, utang dito, utang doon, utang dyan, utang doon. No? Pag nakita mo na ko, ayan, umiiwas ka, di ba? Natama ko, baka matanong ako. Di ba? So, ibig sabihin, pinaliliit mo yung bakod mo. Eh. No? Kaya nakikita natin na may mga devourer. At bumalik tayo sa ating pinapaksa. Ganon din, vulnerable ang harvest saan? Sa kaaway. Bakit wag natin palaging iisipin may maganda ang ani, laging may pagpapala, andyan naman ang Panginoon, mag-iingat unless sinusunod natin ang kanyang mga utos. No? So the post, kung nagmamadali ang Panginoon na ang tao'y maturuan, maligtas, nagmamadali rin si Satanas. Bakit? Hindi ba napansin? Bakit nagagawan si Satanas at ang Panginoon sa kaluluwa ng tao? So, yung number 2, yung value ng kaluluwa ng tao. Value of the harvest. At mahalaga, makita rin natin yung kahalagahan ng kaluluwa ng tao. Bagaman, ito ay mahalaga sa Panginoon, kinakailangan naman din natin magmadaling kumilos. Bakit? Andiyan ang kaaway. Hindi natin sigurado, kahit naturuan mo nga yan eh. So, hindi natapos naturuan mo, kinakailangan follow up mo pa. Amen? Salamat na lang. Ang Spirito Family, di ba? Hindi natapos na sila tinuruan. No? Binabantayan pa sila sa panalangin. Amen? Amen. Kasi ang kaaway, sabi ng pastor, kung magtuturo ka ng salvation, kasi tuwing hapon, meron doon ko soul winning. Kung magtuturo kayo ng kaligtasan sa mga tao, siguraduhin yung babalikan nyo yung taong tinuruan nyo. Right. Bakit? Kasi pag iniwan mo yan, para bang bata na matapos isilang, iniwanan mo na, bahala ka sa buhay mo. Paglalaruan ni Satanas ang tao. Na pagka sila'y maturuan ng salvation at di mo na pinalo parang pinabayaan mo na sila sa kamay ni Satanas. Mainam pang di mo na lang tinuruan. Kaya pagka magtuturo tayo, hindi lang natapos na nagturo tayo, may follow up. Amen? Amen. So, may pestilence sa ani. May bad weather sa ani. Yun ang lagi nating iisipin. Na kung ito ay hinog na at pinaaani na ng Panginoon, maganda, kumilos na tayo. Why? Because forfeiture, alam niyo mga forfeiture? Forfeiture, Nawawala. meaning limited time. Forfeiture. Forfeit. There is a limited time. No. So, hindi sa lahat ng panahon nandyan yan.
May mga panahon na dati natuturuan mo, may mga panahon na dati nalilibot mo, may mga panahon na dati ay nakakamusta mo, ngayon ay hindi na. Bakit? Wala na, busy na sa ibang bagay eh. Bagaman naturuan sila, kaya lang, naging limited ang kanilang time. Ginawa silang busy ni Satanas. Jeremiah 5 verse 24. Jeremiah chapter number 5. Verse 24. Tapos lang ang sal. 5:24. Lapit sa gitna. Sa pool. Kung nyo nakita sa amen? Amen. Amen. So, neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God, that giveth rain, both the former and the later, in his season. He reserveth unto us appointed weeks of the harvest. So, bakit may appointed weeks eh? Na hanggang dun lang. Bagaman ang Diyos ang nagbibigay ng ulan, no? Nag-aalaga ng pananim, pero wag natin kakalimutan, meron appointed time. So, there is a limited time para sa pag-aani. Kaya kung sila ay dapat nang anihin, eh, madaliin natin. Amen? Amen. Huwag tayong tumpik-tumpik. Huwag tayong matulog sa pansitan. Sa bulan naman. By the way, bakit ba sinabing huwag matulog sa pansitan? Sa bulan ano lang. Walang luto. So, yun ang parola na ginamit eh. Oo nga. Bakit nga? Ano kaya? Tutulog sa pansitan. Tulog sa No? pansitan. Lasing kasi lasing. No, hindi matagal yatang matagal magluto ng pansit eh. Di Oh, saglit nga lang eh. Ay, ba't Okay. kinabing ganun? So, in John chapter number 9, Yan, 9. tatapos na po tayo. Yan, 9. In verse number 4, 9, 4. I must so work. bakit may limited ang time? So, verse number 4 ng John chapter 9, in verse 4. Kung nyo nakita sa amen? Amen. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Di ba itong nakakatakot? Yan, 9. Ngayong mga panahon na kinakailangan tayo ay magtrabaho at hindi natin ginawa. At dumating na ang takip silim, anong sabi ng Biblia? Wala nang makagagawa. Tapos na. Kaya alam niyo, yung aanihin, kung bakit ang sabi ng Panginoon, huwag na natin palipasin ang mahabang panahon. Kung sila ay mga naturuan na, sila ay sila may kamag-anak mo, kaibigan mo, mahalaga ay lagi nating isipin na there is a limited time. Baka isang araw hindi na makikinig sa iyan. Bakit? Naturuan na ng ibang maling aral eh. At yun ang nakakatakot. Hindi niyo ba napapansin na minsan kung naroroon ka sa tamang aral, meron naman din tayo minsan mga kamag-anak, mga kaibigan na ganun din sila ka-faithful sa kanilang kinabibilangang grupo na mali naman ang aral. Na tinuturuan mo, ayaw nang makinig. Bakit? Meron ng sariling aral eh. Kaya may mga bata na oriented sa kanilang doktrina, ay hindi na po. Kasi mga kwan na kami, di ba? May mga aral na kami ni sabi ni Pastor Nicola po. Hindi na po kami tumatanggap ng ganyan. Binibigyan mo ng drugs, hindi niya, kahit bata, ayaw. Bakit? Oriented eh. Bawal sa kanila. Bawal. Bakit? Hindi sila pwedeng tumanggap ng ibang aral maliban sa aral na itinuturo sa kanila na aral naman ng tao. Amen? So there is a limited time. Na ngayon ay nakakausap mo pa, nabibisita mo, naiimbita mo pa. Darating ang time, hindi mo na maiimbita. Sa ating pagtatapos, Jeremiah chapter 8, verse number 20. Jeremiah 8, Sinabi sa kanila.
verse number 20. Kung may nakita si Amen. Amen. So, ang conclusion ng ating pinag-aralan, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. So, ano ibig sabihin niya? Walang naitabi, walang naani, tapos na ang Anihan. tag-araw. Kaya nakakalungko, no? Pagka hindi natin nakita at ating na-lose, napabayaan, no? Yung aanihin. Kaya sabi niya, don't lose the harvest. So alam niyo, ang mundo, bagaman majority ang Jeremiah 8. mga tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon, mahalaga na makapagturo tayo. Mahalaga na makapag-akay tayo ng mga tao na susunod sa ating Panginoon katulad mo at katulad ko. Amen? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong mananalangin. Let's pray to the Lord. Tayo po'y pumikit. Ama naming Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa mga talata na aming napag-aralan. Tunay nga po na ang aanihin ay lubhang marami, ngunit kakaunti ang manggagawa, Panginoon. So we pray, send us laborers, Panginoon, para sa mga aanihin ito, Panginoon. Hindi po kaya ng ilan, ngunit salamat sa mga anak mo na may puso at may pangarap na makapag-akay ng mga kaluluwa ng tao, Panginoon. Totoo nga po na ang buhay ay maiksi, ang oras ay hindi namin hawak. Ngunit salamat sa inyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga, Panginoon. Na huwag namin isipin na meron pang mga ilang buwan na lilipas para siya'y anihin, Panginoon. Ang aming dalangin ay mamulat ang aming mga mata, ang aming mga puso, na ito'y mga hinugnat at handa ng malaglag at anytime sa lupa, Panginoon. At ito'y masasayang. Habang lahat na kayo ko nakapitin, simple lang.